Paano ba tawagan niya? Love. Favorite color ko ay red. Bakit ang hirap magsabi na ayaw mo na? Nag-relapse, hindi ka mag-relapse, hindi mag-relapse. Olivia Rodrigo, kasalanan mo to. Stop the jeep. Stop the jeep. Hello everyone and welcome to the very first episode of Para Po, a WhenInManila.com podcast! Yes, first episode. Without you, this won't be possible. May ganon. But anyway, this is going to be really exciting. Like what I said in first episode nga natin, may mga pasabog tayo agad. And of course, we are very happy to share your stories with everyone. So, magbabasa tayo ng single question per episode. And, syempre yung masaya dito, marami tayong revelations or marami rin tayong mga matututunan from our followers na sumagot ng question na to. Before that, syempre, pakilala muna ako. Medyo nakakalimutan ko kasi excited na Andito ako pa ako, girl. Oo, nga eh. And naman, of course, my name is Nikki and I am your host for this episode. Like what I've said, this is going to be really exciting kasi for sure yung first topic natin, makaka-relate lahat. Kahit naka-move on na kayo, parang biglang babalik yung mga sakit with this episode. And syempre, pasalamatan muna natin ang honor for making this episode possible. Again, we are very honored to be here. Ako first honor, ikaw. Fifth naman. Fifth Medyo honor ba fifth honor yan? tayo. Sayang naman. Ako sixth honor kasi Magic V6. Fourth honor pala kasi diba? Magic Pad V4. Yes! Honor, yes! Pakilala muna natin ang ating espesyal na bisita na bagay talaga sa kanya tong topic na to. Kilala na siya. Kilala niyo ba ako? Bakit hindi ako kilala nito Makikilala ka na nila ngayon kung hindi pa. So, let's give it up for Yael Arevalo! Akala ko talaga di mo na ako i-introduce mo. Uy, syempre, introduce kita. Hindi pwedeng hindi. Itong first episode natin, we started very strong because of our topic. Like what I've said, very heartbreaking to. At the same time, for sure, maraming matututunan yung ating mga viewers and listeners ng podcast na to. So, syempre, umpisahan natin to asking our guest host the same question na pinost natin on our WhenInManila.com socials na sinagutan ng madlang people. Okay, so, Yael, ready ka na ba? Ay, so I'm ready. Gusto ko yung Kasi mabigat Mabigat to eh. Parang simulan na natin to. Simulan na natin. Okay. So, Yael, my question to you is, what's the most unhinged thing an ex did to you? Alam mo, medyo 80-80 ako. So, ano ba yung unhinged? I think feeling ko one of the unhinged na nagawa sa akin ng ex ko is, for context, may ex ako na singer. Tapos, nagka-travel siya to Manila kasi probinsyano pa siya eh. Para sumali sa mga singing contest, ganyan. So, may one time na nag-travel siya sa Manila kasi usually nag-hotel siya eh. Yes. Like for a week, for 2 weeks, ganyan. Pero this time, nakitira siya sa tita niya. Oh my God. Sa family. Sa family niya. Family. And sa bahay ng tita niya, meron silang curfew na pag 9 p.m. close, lights na, bawal na mag-phone, ganyan. Ano yung like sinabi niya sa'yo na, paano ba tawagan niya? Love. Stop the podcast. Love. By 9 p.m. Sorry, hindi na kita Ganyan talaga. Sabi ko, bakit di kayo nag-chat? Ganyan. Kasi nakikita lang tita ko. Kasi isang room lang daw sila. Ganyan. So, parang, okay, sige. Dahil maintindihin naman ako. Kasi syempre, baka gumastos pa siya sa hotel, ganyan. Pero grabe talaga, sobrang OA talaga ng as in, hindi na siya nag-chat after, tas parang sobrang bihira talaga na para bang tulog na siya after 9 p.m. Pero nag-update naman siya sa umaga ng mga photo or video, ganyan. Pero, as in, kapag patak ng 9 p.m. wala na, girl. Mas nanurin siya sa tita. Parang mas nanurin siya sa sinabihan tita. pa nga niya yung auntie niya na homophobic daw. So, syempre naman ako, awang-awa ako sa ex ko talaga. Yung parang, ano gusto mong gawin ko? Gusto ba kunin kita ganyan? So anyway, nalaman ko dahil sa best friend niya. Sabi ko sa best friend niya, uy, sobrang weird na ako sa kay eto, ganyan. Sabi niya, saan ba siya nakatira? Ganyan. Sabi, dito daw. Okay. Tapos sabi niya, hala, mayroon siyang dinate before na taga dyan. Search mo to. So, yung sinearch ko... Thank you kay best friend, by the way. Nalaging best friend ko na. So, parang ang nangyari, sinearch ko, so yung nakita ko yung painting niya, yung kurtina, tapos, di ba nagsasabi parang gusto ko yung napagtagpi-tagpi mo lahat ng photos. Tapos nagsasabi siya ng photo, di ba, sa akin. So, nakikita ko, buti sana kung Honor Magic V6 yung phone niya, edi sana, nabura niya. Nabura niya yung pero hindi eh. Di ba? So, doon ko nalaman, so sabi ko sa mga friends ko, ito yung mga eme, ganyan. So, nung sumalang na siya, natanggal siya. Oh my God! Karma. Tsaka parang ang
ganda nun, wala ka nang ginawa eh, di ba? Oo. Did you confront him? Nagkaroon ka ba ng Ay, ito, pagkakataon? may fantasy pa kami niyan. Ay, gusto ko yung may Nagpunta ba kami fantasy. sa bar niyan? Mga friends ko nag-ambag-ambag kasi ang mahal ng table pala sa bar sa BGC. Yes. 25,000 girl. Nag-ambag kami 5,000, 5,000, 5,000. Uy, Para ganyan, makasama ganyan ko ang siya. galawan natin nun. Oo. So, pero ang ending, nakisama lang siya ng 5 minutes. Tapos after nun, sa friends na siya sumama. Tapos kami naman, inom-inom kami tayo, party na. Tapos after nun, nag-ghost na ako. Afternoon, walang any explanation? Wala na. Are you the type na parang gusto mo na, hindi kailangan na-explain mo sa akin? Siguro kung ako yun before, oo, ganon. Pero ngayon, parang ayoko na, girl. Oo naman, parang protect your peace, protect your Oo, energy. Hindi na para maghabol, sis. Kung hindi mo bet, alis na. Oo. Alis na sa buhay mo, di ba? Nakakapagod. Totoo. Ikaw, ano yung mo? Unhinged mo, sis? Parang iiyak ako. Hindi iiyak na. Dito drama. Mga talaga magiging honest tayo Okay. sa listeners, sa viewers. Ako ka talaga, ang favorite color ko ay red. And parang laging yun yung gusto ko kasi parang before naman ta, feeling ko I am a changed woman. Okay. I am a changed woman. Yan, feeling ko parang before, gusto ko, pag may namita ko, tapos yung red flag agad yung nakita ko, gusto ko yung maaayos ko siya. Parang, di ba, So may savior syndrome ka? gusto ko gagawin ko yung lahat para magbago siya. Parang gusto ko ako yung magpapabago sa kanya. Yung mga ganun ako before. So, ate, may ka din talaga minsan, ano? Celtic tayo minsan. Oo, ganun talaga may Celtic. So, lahat ng dinate ko, kahit yung ex ko, 10 years ago, ganun talaga yung parang gagawin ko lahat. Kulang na lang para mag-provide talaga ako. Ako yung sumasagot sa mga dates. Proud ako Hello, na. hindi ka magiging, Oo, as in, magiging taga-bayan. Ay, pero kasi syempre dati, di ba, parang bulag tayo sa pag-ibig. Parang gagawin natin Hindi yan. mo actually, dahil nga bulag tayo, sobrang mahal na natin yung tao na yun. Yes. Hindi mo marirealize na mali pala yun. Yes, parang ang tingin natin, we're just helping the person that we love. And di ba, pag mahal natin ng isang tao, talagang gagawin mo lahat to help them. So, gumagastos ka talaga? Oo, Oh my God. may dinate ako, tapos bayad sa akin ng isang brandless GCs. Pero eto ay nag-uumpisa pa lang tayo noon. Okay, So, papayag tama. tayo sa GCs. May binigay ko pa rin sa kanya yung GC. Oh my God. Uy, para pang ano mo, ganyan. So, Sobrang unhinged talaga niya for me, oo, ha? diba? Tapos parang, thank you lang niya, ganyan. Happy ka na. Happy ka na. Pero sobrang I realized na sobrang bare minimum nun, diba? Sobrang bare minimum ng Actually, mga... hindi pa nga yung bare minimum. Wala pa yun sa bare minimum. Parang pakitang tao na lang sana. Magte-thank you naman lang, di ba? Oo, pero yung mindset ko nun, gusto kong magtagal tong kung ano mang meron kami. So, I will do Okay. everything. And then, parang na-realize ko na it's just one-sided. Ako Hindi lang ka daw yung... ubos? Parang... Yung hindi ko GC mo, di na-feel. naubos, ma. Naubos yung GCs ko. Naubos yung mga kung ano-anong binigay sa akin. That time, syempre, hindi mo iisipin yun. Parang happy ka to give. And that time, single naman ako. Hindi pa ako mommy. And then, open naman ako with my family. Alam nila kung sino yung dinidate ko, ganyan. Yes. Legal naman. So, parang yun lang. Gusto ko lang na, Lord, sana naman magtagal. Kasi, like, parang every time na nasa relationship ko or papasok ka sa isang Yes. relasyon, di ba yun lang naman yung gusto natin, magtagal tayo. So ako, I'll do anything. Kahit na ako lang yung gumawa ng way, parang dyan ka lang, just stay there, ako bahala. Ate, kawawa ang self-respect sa'yo. Talaga. Diba? Pero Papakilala ko siya sa'yo. Ngayon, tutunan na natin yan. Tama. Okay, so, my gosh, parang, grabe, ngayon Baka pa lang, yung ulo ko ano dun, pa lang tayo, tayong dalawa pa lang, what Oo. more if, basahin na natin yung sagot ng ating mga viewers, Oo nga, mukhang ng ating mas followers. spicy yun. So, ready ka na ba makinig ng mga story Ako ready lang. Ako gusto ko yung mga chismis na ganyan natin. Okay, feeling ko, alam mo, kasi medyo nabasa ko halos lahat ng nag-comment, parang lahat sila may hinanakit. And like what I said, lahat talaga tayo ay makaka-relate dito. So, umpisahan Saka na. safe space nila to. Pwede Safe lang- space. Correct. So, Diba? ito na nga ang ating first confession, which is our most liked answer Ay. on Facebook. Ito una pa lang, mahaba-haba na. Same kami ng work. Yung ate ko, ex-girlfriend ko, tsaka boyfriend ng ate ko. So, medyo ang daming Yung nahilo cast ako, of guys. characters. Tama na. Yes. Sakit And sa then, eto na. We have to do the math. Okay. Okay? And then, binoyfriend ng ex-girlfriend ko yung boyfriend ng ate ko habang kami pa. At nagkatuluyan sila at may 2 anak. Pero after 5 years, naghiwalay din sila. Tapos a few years after that, may drunk text akong natanggap. Naku, yung mga drunk text na Oh, yun, dapat pahamak yun. dapat binablock na yung ex nyo kasi. Oo, dapat binablock na. Wag nang Oo. i-save ang number. Sabi, Totga, or ang meaning ng Totga ay, the one that got away. May iba kang meaning dyan? The one that God gave me you. Huh? Iba pala. Ganun pala. Mali. Iba, mali. Okay. Mali. Ito yan. So, Totga, daw niya ako. Mhm. Civil naman
kami kapag nagkaka-chance encounter. Hi at hello lang. Okay na yon. Thankful nga ako sa kanya eh. I'm happily married with 2 kids sa naging girlfriend ko after her. First, ang reaction ko dyan, congrats to you na napunta ka sa tamang tao. Diba? Guys! Ako ang reaction ko parang, wait lang. Ang daming nangyayari. Ang daming characters eh. Ang daming characters bigla. Parang mama ko, na mama niya, natita ko na rin. Ang daming nangyari. Okay, so, ano kayang thought process nung jojowain mo yung jowa ng kapatid mo? Hindi, di ba parang una, nawala na agad ang self-respect at morals. Totoo. And values. Yung parang unwritten rule sana na, wait lang, jowa ko yung kapatid niya, bakit ko siya lalandiin? Oo nga, parang and then it was with both sides eh. Yes. Yung jowa niya at saka yung Yes. jowa ng ate niya. Paki-confirm nga guys. Di ba Tapos parang, nagkaanak pa sila. oo, nagkaanak pa. Pero at first, feeling ko magiging masakit talaga yan sa naiwan. Pero it's a blessing. I can see na it's a blessing in disguise. Pero, the fact na nag-totga or nag-drum text pa yung ex-girlfriend niya na may jowa na at anak yung... Oh, at sinabi na totga siya. Oo. So parang, di ba niya naisip ko ano yung ma-feel nung girlfriend nung guy at pamilyado na siya? Hindi, tsaka parang ano yung thought process nung Yes. nag-text na, bakit mo i-message yung gano'n? Nasasabihin mong totga, anong intention mo? Yes. It's all about the intention. Ano yung intention mo para sabihin yun at bakit mo gustong pumasok ulit sa buhay nila? Oo, di ba? Parang feeling mo ba hindi pa nakaka-move on yung lalaki na yun Oo, sa'yo? parang, bakit ka may number pa niya? Pero, So, well, kung nakikinig ka, question yun. kung nakikinig ka, comment down. bakit naka-save pa din? Parang nawala yung self-respect. Self-respect and yung values title ng talaga. first confession. Very May title pala. Parang bibigyan mo lagi ng title each. Oo. But again, conclude that, talagang very happy kami for you. Like what you said, talagang married ka na with kids and happy ka na naging jowa mo after. Yes. So, congrats to you. Palakpakan po natin. Tama po. And sana you actually guide your kids. I know. Yun na lang, Wow. mag-focus na lang kayo sa mga kids nyo kasi... And sa relationship niyo as a family. Yes. Diba? Parang hindi na, kung may dumating man ulit pagkakataon na message ko ulit ng ex mo, parang dapat dead man na. Yeah, then mahin mo Hindi na. na para isipin mo kung anong i-reply mo. Oo. Oo, diba? Tama. Sino sabi nun? The moment na nag-isip ka pa ng i-reply sa kanya, feeling ko lang naman, baka may konting-konting, care. Of course, Care ba? of course Diba? naman. Oo. Naging ex mo siya eh. Siyempre, meron siyang place in your heart, pero hindi yun yung magiging dahilan para buwagin nyo ang pamilya, ang mga pamilyado. Sabi nga nila sa internet, dead mo sa bashers. Yes. Dito naman, dead mo sa totga. Dead ba sa totga? Tama. Totga hindi pwede yung mga totgang ganyan. Oo, Huwag tayo hindi. magpapadala. Hindi na pwedeng magpapadala ano. sa mga ganyang mensahe. Tama mali. Okay, ito naman, meron tayong second confession. Okay. Binigyan ko, parang nakaka-relate naman tayo. Parang medyo nakwento ko na to. Binigyan ko yung ex ko ng pera pang support sa service daw. Wow. Kasi meron silang pick-up na Okay. business or ano. Pati pang load. Gusto ko na lang umiyak yung mga pang load na yan. Ayan, gastos pa more. Gastos pa more. Nalaman ko rin na humiram pa siya sa tatay ko ng pera on the same day. Tapos, nalaman ko na nag-outing sila ng kabit niya kasama yung family ng girl. Nagpansol siguro yun. Pansol Laguna. Pansol Laguna yan talaga. Oh, yung may mga Private resort yun. Private resort na. Ganun. Ayan. Family outing naman pala, nahiya yung pa-allowance from us at sasakyan namin. Una sa lahat, ang kapal ng Ang kapal ng mukha. Wala pa siyang trabaho. Oo, well, maraming Ay! Pero kasi, bakit ka bang, well, syempre, Hindi, pero kung makapal makapal talaga talaga ang face. mukha mo, girl. Wapa Kels, kung manghingi ako ng pera sa tatay mo at sa'yo. Tsaka parang masyadong mataas ang bilib ni kuya sa sarili niya. Na Totoo. bibigyan ako nito. Well, kasalanan din naman natin minsan yan. Di ba? Sige, give lang tayo ng gift. Hindi dapat magsisimula ngayon na hindi yun dapat kasalanan. Dapat simula ngayon, guys. Hindi dapat kayo nagbibigay ng access ng ganyan. Kunyari, for example, sa pera. Ang hirap ng usaping pera. Sa marriage, sa relasyon, sa girlfriend. Tama, mali, girl. Tama talaga. Wait lang, kasi tawan-tawa talaga ako. Medyo marami tayong naaalala. But anyway, Nag-relapse, hindi ka magre-relapse, hindi marami tayong magre-relapse. naaalala. Parang inat-add. Sure!
I am wishing na hopefully medyo nakawala na rin sa ganitong klaseng relationship yung sumulat ng comment na ito. Ang tanong ko, sila pa ba ngayon? O ex na talaga sila? If makikinig ka pa, pwede naman po Diba? ng update, diba? Pero hopefully hindi na. Hopefully kaya niya ito na ikwento dahil naka-move forward na Tama. siya. Pero sa totoo lang, parang this one is parang very common. Actually, Very common yung ganyang experience ito sa yung parang top relationship. 1. Kung may family feud. Ito yung top answer. Oo, parang Charing. what is the most unhinged thing an ex did to you sa family feud? Diba? Yes. Pero ang random kasi, dinala mo yung pamilya ng kabet niya. Parang sumama ata siya dun sa family so nung siya pa- kabet. so siya pa Kumbaga, yung siya nagpresenta. yung lalaki yung nag-provide ng kasi nga meron silang pick-up service. Siya ang nag-service, so God. sumama siya. Tapos nanghingi pa ng Ang pocket kapal money. ng Kapal mukha. talaga ng mukha mo, Ang kuya. kapal. Nagpakain pa siya sa family outing nila. Ha? Siguro, sa pansol. no? Sa pansol. Sobrang, nakakainit ng So ulo, comment no? down kung gaano kasakit yung ulo nyo ngayon, guys. Kasi kami parang ito, nararamdaman ko na pag hinahawakan ko yung ulo ko, medyo umiinit Oo, na. parang yung tenga ko parang ano to? May ano. Oo, pero Babal. syempre we won't judge. We listen and we We don't don't judge. Medyo nagjo-judge pala tayo. Joke lang. But anyway, hopefully, di ba, parang tapos na Next siya sa time, stage guys, na to. kung magkakabit kayo, dapat may pera kayo. Hindi manghihingi kayo ng allowance sa asawa nyo. Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot na normal siya. Normal siya sa relationships. Ang dami kong kakilala na guys, hindi lang ako ha. Hindi lang ako yung ganito. So, Marami rin akong kaibigan. second honor na sila. Second honor. Second honor. First honor eh. Kasi hawak ko, honor magic. B4. So, fourth honor tayo. Ayun nga, parang syempre, hindi rin natin masisisi nga si girl. Napag-usapan natin to kanina na pag tayo ay bulag na bulag sa love, talagang give lang tayo ng give. 'Di ba? So, pero sana matutunan talaga natin na hindi lahat ay kailangan nating ibigay. Material na bagay man yan or like emotional support. 'Di ba? So, tingin mo, anong title ng second confession natin? Ito ay load. Ay, wala pansol. Pansol na pwede lang. naman din. Pansol na lang. Okay, so ito, ready ka naman sa ating third confession. Okay, mukhang marami-raming confessions ang kinamit ng Marami ating to. mga Kaya dapat commenters. nag-ready ka for this episode. Okay, go. Okay, hindi daw siya magpapakasal kahit kanino at kahit kailan. Ilang months after ng breakup, nabalitaan kong ikakasal na siya kaagad. Tapos ngayon, Go. parang ang sakit naman ito. Ka-work ko pa yung asawa niya. Small Oh my world God. talaga. Okay, ito, may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba na, di ba, for example, you're in a relationship, and then, you meet someone, halimbawa, healthy naman yung breakup, and then you meet someone. Nafe-feel mo na ba talaga na, specifically, this person, ito na yun. Yes, alam mo kung bakit? Kasi may mga tao na magpaparealize sa'yo na sila na yung the one. Na parang kunyari, di ba, before ka pumasok sa isang relationship, syempre meron kang mga principles, meron kang mga values na kunyari, ayoko magpakasal, hindi ako ready mag-commit sa marriage, ganyan. Pero, kapag nakita mo na yung the right one, sila yung magpaparealize sa'yo na parang, oh my God, ito yung tao na worth it pakasalan, worth it maging parent na magiging anak ko, yung mag-iiba ng perspective ng life mo. Kaya ako, naniniwala ako na huwag kang magsasalta lang tapos, especially when it comes to relationship. Kasi, I think, hindi naman kasalanan. Parang feeling ko mali na sinabi ng ex niya na, hindi ako magpapakasal kahit kanino or kahit kailan. Sakit din yun eh. Parang nagbitaw ka ng mabulaklak na salita. Di ba parang very mabulaklak Pero yun? hindi naman kasalanan din ng ex niya na nagpakasal siya agad. Naisip ko din yan. Yes. Kasi kaya ko rin sa'yo tinanong eh. Kasi magtataka ka pa eh. Bakit ako hindi, 10 years kami, pero hindi niya mabibigay yung life na yon sa akin, yung married life. Pero nag-break kami and then a few months may pinakasalan siya. Bakit ganon? Di ba? Ay, may Usually tawag dyan tatanungan. Taxi cab theory. Parang yellow ka. Ay, Nabasa ko yun summer, di ba? Usually yung ibang mga artista kapag galing sila sa isang long-term relationship, tapos nag-break sila, and then yung next relationship nila, kahit di pa umabot ng 1 year, nagpapakasal na sila. yes. Kaya ako nga tinanong kanina, kasi talagang possible pala yun, na alam agad ng taong yun kung Yes. siya ba talaga or hindi. It's a sad reality na nangyayari talaga. Pero grabe rin small world sila kasi katrabaho niya yung asawa. So ano Parang kaya yung naman feeling ito. nun? Ano kaya yung feeling na parang katrabaho mo yung asawa ng ex mo ng sobrang tagal? At alam ba ng asawa niya Na ex mag-ex mo? sila. O diba? Gusto mo Ang yung awkward ginawa, nun, girl. hindi, gusto mo yung ginawa natin sila ng storya pa. Hindi naman Oo. siya nagkwento, pero Oo nga. pinagdagan natin. diba? Actually, parang kulang pa yung kwento niya. Sunod natin. Anong title? Ang title ay Yellow Cab. One thing I realized also sa lahat ng nag-comment sa atin on Facebook and Instagram, ang common story nila is
Pangungutang. Utang, pera talaga, guys. Pera talaga. Money is the root of Oo, root so, crops. eto yun. Iba pala. One of the many utang stories na nakuha natin. So, nangutang sa parents ko kahit hindi pa sila nami-meet in person. Ano yun? Oh my God, ang kapal ng mukha. Hindi mo pa nami-meet in person, pero nagkaroon siya ng way para umutang sa parents mo. Kung nanonood ka, anong thought process mo, kuya? Ba't Oo kaya nga. ganun? Oo, di ba? Pero parang hindi rin, Parang nahihirap pa rin ako hanggang ngayon. parang nakikita na rin agad yung values ng taong yun. Girl, walang delikadesa. Oo, pero di Diba? ba? Ang kapal talaga. Oo, parang hello, bakit feeling close agad? Ano na ba relasyon mo? Ako ha, pag sa relationship, ang hirap kapag may money involved. Yes. Tsaka in-involve pa niya yung pamilya niya, specifically Oo. yung parents. Ako kasi syempre, love na love ko ang aking pamilya, Okay. ang aking parents. And every time na I get into a relationship, syempre, gusto natin na approve ng parents natin, di ba? Yes, So yes. itong pangyayari na to, if ever nangyari sa akin, agad-agad, zero na yan. Oo. Parang very Ekis important mo na, sa akin. girl. Ekis na, very important sa akin ang approval ng pamilya. Kasi syempre, if you are gonna be in a relationship with a person, again, ang gusto natin is magtagal na. And then syempre, in the long run, magiging parte ng pamilya natin. So kung ganon ang first impression ng parents mo, Totoo. supposedly na partner mo, ano na lang, 'di ba? So nasa respeto 'yan and values also nung taong yun. Ako naman, when it comes sa mga utang-utang, hindi ako nagpa-utang sa party. Nagbigay ako ng MacBook. Pag mga ganun ba, materialistic, Yes, pera, dapat yes, hindi yes. talaga yan, Hindi talaga yung agad-agad hindi dapat binibigay. talaga yan binibigay. As much as possible, may boundary ka. Yes. As much as possible, especially sa pera, apakahirap talaga, especially pera sa material things, tas lalo na kapag yung material things mo high-ticketed, Ay, tas pag nagre-request sila or nangungutang, ang hirap talaga. lalambingin ka, no? Para syempre, dahil mahal mo, para i-manage mo yung emotions sila, syempre, bibigay mo na din. Kailangan, kapag papasok kayo sa isang relationship, mag-set na kayo ng boundaries. Yes. Oo, And tama talaga. Especially kapag pera yung involved. Diba? Unless super assured kayo sa isa't isa. Pero kung like ilang months pa lang kayo, like 2 months, 3 months, or like early months sa year nyo, parang I don't think so na kailangan mo magpautang or Yeah. magbigay ng pera, magbigay ng material things na alam mo namang super laki yung value. Yeah, parang given na you have that kind of trust to Yes, that yes. person. Pero sobrang tama ka, kailangan may boundaries pa rin. Kahit na sobrang tiwala ka dun sa taong yun. Kasi naniniwala ko na ang dami-daming pwedeng mangyari, Yes. ang daming pwedeng magbago. Kahit gaano pa ka-flowery yung words nila, put some boundaries, guys. Oo, alam mo kung ano, Boundaries. looking back, like to my 2016 to 2019 peak katangahan self, dapat alam ko na yung lesson na yan. 'Di ba? Kasi like, 'di ba yung kwento ko nga Pero at kanina, least ngayon, Ngayon parang, Ngayon, alam na sorry. natin. Pasensya na po. Ayan. sorry, hindi mo kaya. Oo, true. Wait lang, wala pa tayong title sa ano. Ay, sige. Ano, Sa last ano ang masasabi mo? Ikaw naman. Utang. Utang, tama. Okay, ito naman is yung most like confession natin Okay. on Instagram. After namin ng ex-boyfriend ko, naging jowa niya ang ka-circle of friends niya. Ay, Hindi pa siya nakontento, naging jowa niya rin ang best friend ko. Ay. Ayun, para kaming girl group na mga parang ang nangyari di may food chain. Di ba may tatawag silang broke? bro code. Ang gusto ko lang malaman, aware ba yung best friend niya at yung ka-circle niya na magjowa sila? I feel like kung best friend na yun, most likely the best friend is aware. I Right? mean, di ba kung best friend naman, may mga best friend ba tayo na may mga tinatago tayong relationship sa kanila? Right. Di ba? So parang, Para siyang alam mo yung si Bobby siya kasi Alex. oh yes, Four Sisters and the Di ba? Wedding. I mean, Kaya di ba ang bigat nung issue nila? gusto ko din malaman kung nag-ask siya ng consent or ng permission. Sa kanya nag-ask man siya. Kung ikaw, halimbawa, best friend mo. Yes. Oh, eto. Scenario for you. Okay. Best friend mo. Tapos, niligawan siya ng ex mo. Gusto ng best friend mo, yung ex mo. Nagpaalam siya sa'yo. Out of, sabihin niya siguro, respeto. Kasi ex mo, itong naniligaw sa akin and I like the person. Papayagan mo ba ako? Papayag ka ba? Okay, kasi may unwritten rule. Yes. So, syempre, kaya inasa ko ng best friend ko, parang ayoko, ang pangit kasi pag sabihin mo, wag. Kasi Oo. parang you're restricting his or her freedom of choice. Tama. Pero kasi, kung ikaw yung best friend, bakit mo papatulan yung ex ng... Dapat alam mo na yun, di ba? Oo. Well, may mga instances na nag-work talaga.
Pero ako, May isang mawawala dyan kung nag-work man, di ba? yes. Ako naman, meron akong, di ba, hindi naman best friend, pero workmate. Oh my God. Workmate before. Sino yan? Sino yan? Oh, nagising! Sino yan? I was a courtside reporter before. Yes. So, syempre, ang namin, gusto mo yung ni-reveal ko ngayon? Hindi Oo. niya alam na iritang-irita ako sa kanya. So, talaga. Ayan, so, anyway, parang nagkaroon kami ng isang group dun sa league kung saan ako nag-report. Tapos, meron akong dinidate na guy na sobrang gusto ko talaga na isa rin niya sa mga parang kulang na lang buong buhay ko ibigay ko dun sa Okay. taong yun. Giver ka talaga. Giver talaga. Tapos, hanggang sa medyo natapos na yung moment namin nung guy kasi nga, nagka-girlfriend siya bigla habang Okay. nagda-date kami. So parang sabi ko, I'm a strong, independent woman, ayoko na. Hindi na Okay, ako maapektuhan. And then, merong bagong girl na pumasok sa group namin na Okay. nag-work din dun sa league na yun. Tapos nalaman ko na, ewan ko kung mali ako, OA lang ako ha. Kasi syempre hindi ko naman siya best friend. Para ko lang siyang workmate. And sa ako kasi, pag workmate, parang I treat them as friends also. Family friends. So, parang feeling ko, in a way, pasok na dapat yun sa cis code. Itong girl na to is very friendly. Just medyo boyish. So, parang lahat ng lalaki, pare, bro, ganyan. So, yun yung tingin ko. And then, may one time na yung friend namin dun sa friend group, sinabi sa akin na, Mi, si Ayan ganyan, mini-message si ganito. Ayan. Sabi ko, ako naman parang, okay lang yan. Baka naman nag-reply lang sa Tropa-tropa story. or friend-friend Oo, sabi sila. niya, hindi, Mi, itong si ate girl, yung friend natin, nag-send ng selfie niya na naggaganon. Ay. Nag-gym, sabi ko, ha? Tapos parang, Sobrang juicy naman nun. oo, so parang ako, kahit wala na kami nung Oo. guy, parang, and kakapasok lang ni girl sa circle namin, parang medyo nabastusan ako kasi alam niya, umiyak ako Yes. dun sa group na yon, Yes. nag-inuman kami, Oo. alam niya yung pinagdaanan ko, and then magre-reply ka. So tinanong ko na, nagkaka-message kayo ni kanya. Nag-confrontation kayo. May Ako, confrontation scene. Ako, parang sabi ko, uy, Mi, nagkaka-message kayo ni ganyan? Sabi niya, oo, message niya ako ganyan-ganyan. Tapos parang very unapologetic pa yung pagkakasabi niya. Na parang, Para bang walang nangyari. na para bang walang nangyari at parang hindi masama. Parang akala niya hindi ako maaapektuhan. Yes. So after nun, yung trato ko sa kanya is not as friendly na as others. Kasi nawala na nga rin yung trust agad. Yun nga sa eh, kanya. isa lang yan. Yung mawawala yung best friend mo or yung friend mo or yung guy na gusto mo. Yes. Diba? Tapos parang naalala ko, may sinabi pa siya na, uy ate, tignan mo, mini-message niya ako. Ay. So, ano gagawin ko? Never ako nagalit. Hanggang inis lang, pero parang nanggigigil talaga ako. Ate, huwag ganyan. Pinakita ko niya talaga sa akin. So, parang kayo, girl group din kayo. Parang girl group Naging din. girl group din kayo na. Nakakaloka. Anong pangalan ng girl group? Ay, hindi ko na maalala. Wala ko pa isip kasi. Courtsiders. Naalala ko na naman. Courtsiders. Oh, courtside. Ang galing mo doon. Courtsiders. Pinaka nun is, syempre respeto na naging karelasyon na to ng kaibigan mo, tapos biglang, diba? Oh. Tsaka masakit yun, kahit nakamove on na yung tao or what. Parang may onting kirot yan. I mean, wala ba siyang ibang roster para O baka pwede sa ibang group ka naman. anuhin mo yung Oo. circle of friends niya? Ano, parang, uy, kuya, sa ibang group ka naman. Oo, ibang barkada ka naman. girl group ka naman, anak. Oo, di ba? Ibang girl group naman. Wag na dito. Oo, ibang Tapos girl group na. Ito naman, another Okay. one from our Instagram followers. Mahaba-haba din to. Ay. Similar kami ng line of work namin ng ex ko. Akala ko, mag-work kasi aligned yung vision namin and support Wow. naman ako sa dreams. So for context, palagi siyang wala dahil sa trabaho, kaya minsan lang kami magkita. Hindi rin kami madalas mag-usap, pero naging understanding ako sa part na yun kasi ayoko maging demanding or too clingy dahil ayaw niya ng ganun. Okay. Hindi rin kami nag-aaway at kung may misunderstandings man, naaayos namin kaagad. Kaya nakakabigla na ginost niya ako. As in, wala na kaming communication sa What? isa't isa. Kahit nakikita kong active pa siya sa lahat ng socials niya. Hanggang ngayon, nagre-recover pa rin ako dahil feeling ko sobrang disposable ko as a Wait person. lang. Yeah, virtual hugs for you. Magjowa Hindi ako para sila, sa'yo. tapos Oo. ginost siya. Tapos same line of work ka. Parang feeling ko si girl talagang inintindi niya in all levels itong Oh my jowa God. niya. Tapos bigla na lang siyang ginost. What do you think about Parang ang it? bilis ng pangyayari. Ang daming, parang nawala siya agad. Parang hindi alam ni girl. Ano ba nangyayari? Ba't Oo. biglang nag-ghost? Di ba may line si Liza Soberano na, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Feeling ko baka tinanong niya to sa sarili niya. Kasi parang biglang i-ghost ka ng taong malapit sa'yo Oo. or someone special to you. Eto ha, I have- Mapapa-question ka I talaga. have question. Bakit ang hirap magsabi na ayaw mo na? Ay, alam mo, totoo. Bakit ang hirap sabihin or i-text na ayoko na? Oo,
ano napaisip. sa jowa mo pa to ha. Oo. Sobrang dami yung pinagsamahan. Tapos Oo. out of nowhere, babasura mo lang yung ano. Tapos parang Dahil- without any explanation Exactly. na hindi sa'yo sasabihin, out of respeto na lang sa'yo Yan na, yung isa ito sa yung mga nararamdaman masakit. ko. Kasi, I mean, ano ba yung nagawa ko? Oo. Mapapatanong kayo, ano ba yung nagawa ko? May mali ba akong nagawa? Oo, ganun ako. Bakit ba ako ginos? In any of your relationships before Yael, have you asked that to yourself? Nung yung singer kong ex. Oh, Kasi ginos niya ako after eh. Like, huy, ano bang nangyari? Kasi out of nowhere, parang, 2 weeks ago, 1 week ago, okay pa naman kami, nag-uusap. Tapos parang after nun, hala, di ba, you're committed. Oo. So, ibig sabihin, if ganun lang niya kadali itapon yung pinagsamahan nyo, he or she is not that committed to you. Meron akong experience dyan. So, ito, same guy ito na delete ko dun sa talagang marirealize na gustong gusto ko tang lalaki ito na pag napanood niya ito, baka feeling niya gopong-gopo siya sa sarili niya. Comment down. Comment down. But anyway, parang nag-date kami, ito sobrang feeling ko happy girl talaga ako doon. Tapos, meron siyang teammate na artista. Ay. Hindi na tayo the-drop ng name, my gosh. Tapos itong artista na to, may movie siya with an actress. Ay, parang alam ko yan. Tapos, sabi ko, uy, nood tayo ng movie ni ganyan. Sabi niya, ay yung team lang yung in-invite ni ni Blanc. Buong team, team bonding. Sabi ko, sige, uy, enjoy, ganyan, support pa ako kasi kilala ko lahat. Tapos nakita ko sa story ng teammate niya, na may kasama siya ibang girl. Oh. Tinag pa ng teammate niya yung girl. Ako, hindi ako nahihiyang di ba minsan gagamit ka ng dummy account? Ako hindi. Yes. Hindi. Sarili kong account, chinek ko. Ay. Tinignan ko yung stories ni girl, puro si kuya. Ouch! Tapos, umiiyak ako dun sa sister niya. Sabi niya, ate, hindi ko alam, sorry, akala ko ikaw yung kasama, ganyan-ganyan. Sabi niya, dito, ikaw daw, ganyan-ganyan. In-front ko siya ng gabi, busy ka ata sa kasama mo, ganyan-ganyan. Ang dami kong minessage. Tapos, nag-message siya ng mga 11 p.m., nakauwi na siguro siya, or nahatid na niya sa bahay yung kasama niya. Parang ang haba ng usap namin, tapos umiiyak talaga ako. Kasi parang feeling ko durog ako nun. Kasi feeling ko, eto na yun, kasi first time na pakilanlan sa family, parang nandun na kami sa ganung level. Tapos biglang ganun yung maririnig ko. Napaisip nga ako dun sa sinabi mo kasi parang hindi nga niya masabi. Ang sinabi pa niya sa akin, I will never forget. Sabi niya sa akin, I like you and you know that. Ang ginagawa lang niya siguro, he's keeping you within his arm's length. Diba, Tama ba parang English ko, guys? May Gen Z term daw doon na parang pinark ka. Ay, pinark? Oo, parang park ka na parang dyan ka lang, tapos kapag okay na, tapos na ako, babalikan kita. Parang may gano'n. Olivia Rodrigo, kasalanan mo to kasi yung bago mong album. Talagang ano ako. Mali. Sinisi pa si Olivia. Kung yung puso mo durog na durog, kailangan mong hampasin siya ng honor. Kasi kahit hindi madudurog na bang ganunin mo, hindi talaga. True. Ang sakit ng feeling na kailangan, you need to ask yourself. Parang dapat, assured ka na Yes. with yourself. So, hopefully, nang matutunan ng ating nag-confess, diba? Para at least kahit paano mag-ghost ka ng taong love na love mo, at least may Buo ka matitira pa pa rin. rin sa'yo. Okay, Correct. ito naman. Feeling ko ang dami makaka-relate dito. Ginamit ang pandemic and lockdowns as an excuse to extend sa province. Ayun, nahuli ko sa phone logs, voice calls, and telebabad with her ex. Lol, the opportunity I've been waiting for. Ito yung tinatawag na right timing. Diba? Yung parang, yung feeling mo, hindi kayo mahuhuli. Pero yung panahon na mismo ang magsasabi na it's time. Na mahuhuli ka talaga. Yung mga moments na wala kang kailangan gawin. Si Lord and si Universe na yung nagpapresent ng Yes, solusyon yes. sa'yo. Dapat, yung universe kakampi mo palagi. Oo, totoo yan. Ito naman, excited ako sa next Ay, may isa pa. confession na to. This is for all the K-pop fans out there. Very Gen Z to, guys. Ito, 2016, I just became a fan of BTS. Ay. And I had friends who had stan Twitter accounts, so I made one din. RM was my ultimate bias. And syempre, since nasa stan Twitter, I would tweet things like, I love you, Namjoon, or rap on my husband, ganyan. Hindi ako nakarelate. Hindi ako K-pop So, fan. ako talagang relate. Apparently, my boyfriend at the time would check my account from time to time and nagalit siya sa mga tweets ko. As in, nagtampo siya. Pinuntahan niya ako sa office and umiyak siya kasi raw I shouldn't be saying those things about another man. Sobrang babaw. Syempre, hindi ako nag-sorry.
Kasi bakit naman ako magsusorry? So nakipag-break na ako shortly after. Girl, good job ka dyan. Kasi ba't niya haharangan yung kasiyahan mo? Gusto ko yung very firm siya. Firm siya sa decision niya makipag-break agad Oo, after. dahil hindi gusto nung lalaki. Pero diba, ano naman bang masama doon? I remember there's this movie, hindi film siya. Tapos yung linya nung jowa niya doon is puro BTS member dito, si Suga. Puro ka Suga, wala ka man lang picture natin, puro mga Koreano na yan, ganyan. Eh parang syempre, ang mga babae, single man or hindi, May syempre partner. you would, ang saya mag-fangirl eh. Diba? To everyone who's watching, sobrang very therapeutic ang fangirling. Tapos Kaya dapat- ialis mo yung right na yun sa taong yun. Kaya dapat mag-jowa kayo ng supportive sa hobbies niyo. Yes, Diba? that is so true. Diba? Sobrang dapat supportive and dapat genuine din na masaya para sa'yo. Ayaw niyo nun, may hobby yung jowa niyo. May pinagkakaabalan sila. Oo, diba? Diba? Parang, syempre, if you want to be in a relationship with someone, ayaw mo din naman ng you revolve on each other. Parang sa inyong dalawa lang. Gusto mo marami rin kayong nadidiscover pa. And fangirling is sobrang gandang therapy siya. Not just for women, but for everyone. Yes. So, you go girl. I love your decision. Support ka namin. Kung hindi ka kayang supportan ng jowa mo, kami ang magsusupport sa'yo. Yes. Ito na ang ating last confession. Are you ready? Last na! Bilis Ang naman! dami ko pang gustong basahin. But Okay. anyway, eto na. I met my ex-boyfriend in the club. It was going so well until may nag-chat sa akin na girl about my then boyfriend. I confronted him about it pero sinabi niya sa akin na yung girl ay crazy ex niya Okay. at ayaw siyang tigilan. Sinabi niya na his life was on the line kasi marami siyang confessions. Naawa ako and naniwala ako sa kanya. Then nahuli ko na nakikita pa rin sila ng girl. After nun, tinanggal ako ng ex-boyfriend ko sa lahat ng socials niya kasi he's protecting me from the quote-unquote crazy ex. Dahil sa mga nangyari, lahat ng ginagawa niya, pinagdududahan ko na kahit siya naman ang may dahilan. Turns out, I found out na nagkabalikan sila nung girl na sinabihan niyang crazy ex sa akin at naging kabit Kabit. lang ako. Gusto mo Okay. yon? Parang gusto, Naging kabit ka bigla. na-meet mo nga lang, na-attract ka, bigla naging kabit ka. Ang daming time ng guy para mag-two-time. Ang daming time. Ako hindi ko gets yun na parang saan kayo kumukuha ng time, effort, and energy para kumausap ng dalawang tao. Kasi ako, dalawang tao palang kaya situationship palang hirap. Oo, parang Ang gusto mo hirap. mag-focus sa isa, di ba? Parang grabe yung iba, hindi lang dalawa, ang dami pa. Oo. Parang kala mo, nasa supermarket. Mag-group chat na lang kaya Oo, kayo, group chat diba? na lang. Gawin mong girl group din. Ang hirap Diba? talaga. Girl group. Pero ako, na-experience ko yan, na ang dami nagme-message sa akin na kung sino-sino. Tatawagin akong kabit. Ikaw? Oh, sa basketball community, sorry. Pasensya na po. Sa courtside reporter, di ba? Parang, syempre, yung mga players, may message ka, ganyan. So, biglang mag-vila lang sa stories yung mga asawa. Bigla may asawa pala, may girlfriend pala, tapos may message ka na minsan may isang girl na minumura talaga ako. Kapal na mukha mo! Ang Courtside pangit. reporter ka lang! Ang pangit-pangit mo! Ay. Ganyan, gano'n talaga ako. Buti na lang alam ko Palaban maganda ako. pala. Oo. Alam mo, ang pangit sa feeling na kabit ka, di ba? I mean, Oo naman. Ako, right? it's not something Ang sakit. that you should be proud of. Yes. Oo. Turns out, siya yung naging crazy. Oo, siya pa yung siya kabit. parang, di ba, Siya pa naging yung crazy kabit. bigla. Parang nahimik lang "No, naman ako. Gusto ko lang naman mag-club. Or gusto ko lang naman ng masayang relationship. Tapos naging kabit ka pa. Oo, at nagka-problema kay Pai, di ba, we're all about protecting our inner peace. Yes. Ginulong ng Self-respect. lalaki yung buhay mo. So, at least ngayon, hopefully, chupe, wala na. di ba? Dapat, lesson na yan sa'yo na check the background. Check the label! Check the label! Check the label! Label muna, guys. Bago Oo. staycation daw. Check. Staycation. Anyway, that's it from our readers. Wow. Palakpakan naman po natin ang ating... Grabe, pero ang strong nila para Readers. magkwento ng buhay nila. Ano, naniniwala ako na you can reflect without any bitterness na. Yes. Di ba? You can tell stories without any bitterness. Pampaluwag na yun sa nararamdaman nila. Yes. So, lahat ng nag-share ng inyong story sa amin, we are very proud of Yes, you. thank you so much, Palakpakan po natin guys. sila. Hindi madali na i-share online yan ah. So, maraming salamat po. Bago tayo magtapos, and before Okay. I let you go, I don't wanna let you go, but, di ba? But Stop the jeep. Stop the jeep. Sorry. Sorry. Okay. Pero bago yan, ano ang pangalan ng girl group? Comment daw kung anong name ng girl group nila. Also, I wanna ask kung out of all the confessions, ano yung pinaka tumatak sa'yo? Siguro yung utang na topic natin. Or yung about sa lending. Yes, super same. Kasi parang ang daming makaka-relate no? Kasi ang daming mga marurupok dyan, ang mga viewers natin na for sure nagpautang, nagpahiram, nagbigay sa mga ex nila. Dahil sobrang mahal nila yung isang tao, gagawin nila yung lahat kahit pa maubos yung pera nila sa bulsa, yung mga ari-ari
ano lang, di ba? Hindi yun fantasy, guys. Hindi yun fantasy. Hindi yun nakakaganda at nakakapogi. Diba? So, tandaan nyo yan. I think one thing na natutunan ko out of all the confessions, Yeah. dapat lagi kang magtitira sa sarili mo. Diba? Self-respect. Self-respect, morals, values, tandaan Yes. every time to be involved in a relationship or with someone, okay? Yes. Buti mo, napakaganda at napakagwapo mong tao para lokohin at para diba? Pero, kilala ko kayo, guys. Kahit anong sabihin namin advice, niyo yung susundin. Totoo, Alam ko yan, guys. Marun po kayo eh. Oo, parang pasok dito, labas Oo. sa kabila. But at least, andito po kami. Lagi nyo lang panoorin ang podcast na to Yes, kung kailangan tama ninyo yan. na matuto ulit. Kailangan, ay hindi, sinabi to ni Yel at saka ni Nikki. Oo. Kung meron kayo gustong balikan, ganyan na advice, i-like and subscribe. Nakamaganda. May pag, love it. may pag-plug. Sana talagang mahanap natin yung tamang taong tataktuhin tayo ng tama at mamahalin tayo ng tama. Yan ang aking wish for everyone! Ipag-ano kami, Deserve natin. ipag-pray namin yung mga puso nyo na nagmo-move on, na gumaling kayo, guys. Healing. And even yung mga single ng matagal, we hope na syempre, in God's and universe perfect timing, ma-meet nyo na yung para sa inyo. Oo nga. Hindi Or- na sila kailangan hanapin. Talagang dadating na lang yan. Or kahit hindi pa ma-meet, enjoy nyo lang yung single Yes. life nyo. As in, saya kaya ba yung single, di ba? Masaya! May bago ang lahat. Na-excite tayo. May bago ang lahat. May mga gusto ka bang i-plug? Upcoming Alright guys, projects? siguro ano na ganyan. lang, yung social media ko. Follow me on Instagram and on TikTok at DanielLL. Ayan guys. And click here to subscribe. I love. Ang ganda ng content niya. And na-inspire talaga ako sa kanya as a hustler myself. Yes. Ayan. So, siya Para meron panoorin tayong nyo. pangbigay. Hindi. Pagbigay! Mami, hindi para. Hindi sundin ng advice. Pampigay sa sarili. Yes, tama. Kasi we deserve to have the best things in life. We deserve to be pampered. Yung sarili ang impamper ha. Hindi yung papagalitan iba. ang Oo. sarili. Hindi papagalitan ang sarili. So, again, yeah, thank you so Thank much you for so much, joining guys. us. What an honor and honor Yeah. also. Thank you Yes. so much. Thank you so much, honor. First honor. First honor, fourth honor. Thank you so much. And thank you so much everyone for watching. This has been Para Po, a wetandmanila.com podcast. Ayan, make sure to catch our latest episodes sa aming socials. Kaya naman, please do follow us as well. Maraming salamat po and have a great day, week, year. Maraming salamat. Thank Bye, you!